Ayan guys, nandito uli ako sa Family Care Medical. Pero ano ako sa advanced cardiology ko, tsaka sa ano yung sa baga ko, pulmonary. Bali kinuha ko yung yung result ko, tapos check up uli. Tungkol do sa ubo ko, kasi on and off yung ubo eh. So yun guys, nag-snow nga kagabi, sobrang lakas, ang kapal ng snow. Buti na lang ngayon, sunny na. Kaya medyo okay na. Madumi nga lang sa sasakyan. Yan. Ano lang, medyo may lang tayo ng konti problema. Kasi may nakaraang kaming vlog na ni Carla. Sinabi niya lang sa akin kasi siya yung tiga-comment doon, tsaka tiga-sagot ng mga messages eh. So may sinabi si Carla na isang sitwasyon doon sa vlog na ano ba yun, yung diskarte, yung kailangan dito yata diskarte, parang dito sa Canada. So pinakita lang namin yung mga tipid tips doon, yung mga kung ano-ano, tapos nag-grocery. Tapos may nag-comment doon na tungkol nga doon sa sabi nagnakaw daw ako ng isang prutas, isang plum, nilagay ko raw doon sa isang bag na which is ninakaw ko daw. Hindi naman actually ninakaw, kinuha ko daw. Yun yung word na kinuha ko raw yung isang plum, tapos yung una niyang sabi nilagay ko raw doon sa hoodie ko. Tapos wag ko raw sanayin yung sarili ko na ganon, or parang sanay na sanay daw akong ganon ang ginagawa ko. Tapos sabi niya, pinabasa kasi siya akin ni Carla, sabi niya kawawa naman daw yung susunod na bibili kasi bawas na raw dun sa isang bag. Well actually yung binibili natin na per bag, meron ka makukuha kasi meron kasi mga na mamimili na kagaya ng ubas, sobrang dami, hindi niya naman kayang ubusin yun. So binabawasan, di ba? Meron namang gusto, kulang naman yung bag niya, dadagdagan. So nagkataon yung bag namin, okay lang din yung plum. Sabi ko, dagdagan na natin. Kumuha ko ng isa. Nilagay ko ngayon doon sa bag na yun. So sabi niya, kinuha ko nga daw. Well actually, hindi naman siya nakasil or para magmukhang ninakaw ko kasi naka siya per pound ang bayad, di ba? Yung mga lalo na yung mga nandito sa Canada. So punta tayo ng superstore para i-prove ko sa inyo na per pound talaga yon. Sana meron pa nung plum para mapakita ko sa kanya or mapakita ko sa inyo na sa maliit na bagay sisirain ko yung pangalan ko, tapos papakita ko pa sa vlog namin na ninakaw ko yung isang piraso na plum. Yan. So let's go. Ngayon na tayo, superstore. Tingnan natin kung meron pa ng mismo prutas na plum para mapakita natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, di ba kagaya niyan, wala na nung plum na na naka-plastic na ganito. So yan, $4.99 per pound. So ito, iba-iba ng bigat yan. Yan, kagaya nito. Ito yung binibili namin na ubas, di ba? Tapos meron din naman na kagaya nito, nakasil siya. Di ba, nakasil na siya. Tapos nakalagay na dyan kung ilan yun, 2 pounds, 98 grams. So yan, fix siya na $7 clamshell. Yan. Pero yung mga ganito, per pound talaga siya. So bili ka isa-isa ganyan, lalagay mo. So yun. Ito, di ba, makita mo, ayan ito, pakita ko tingnan yung ubas na yan, ang konti niyan, di ba? Sobrang konti niyan. Tingnan mo to, ang dami. Ngayon, kung gusto mo na mas marami, kumuha ka pa or kumuha ka dito, lagay mo dun, pwede. Kasi per pound siya Black grape seedless, $4.99 per pound. So yun, simple lang naman. Pag nakasil, kagaya nito, nakasil na ubas, hindi mo siya pwedeng buksan basta para palitan kasi nakapix na yung price niya. Yun lang naman yung mapaliwanag namin kasi kinuha ko yung plum na isa, nilagay ko doon sa isang bag. Bakit sisimplihan ko pa na
na ililipat ko doon sa, ilalagay ko sa hoodie ko, diba? Kung gusto ko talagang kunin. Ay nako, tingin tayo ng mabibili rito. Ayan guys, halos ano lang, katatapos na namin maghapunan. Galing sila Jermaine, pinick up yung gamot. Pag-uwi niya kasi kanina din niya na yung reseta nung sa bago niyang bagong gamot niya. Pinalitan. Baka daw kasi yung ubo niya nagagaling. Hindi kasi nawawala yung ubo ko. Baka daw hindi siya hiyang dun sa pills na iniinom niya. Tapos yung CT scan tsaka yung mga ibang mga tests, negative naman daw yung result, sabi ng doktor. Meron akong bagong laruan. Binili niya, pinabili sa akin. Nasal wash. Nasal rinse. Netipat. Try daw. Kumbaga, try daw yan tsaka yung gamot na bago. Kung mawawala yung yung ubo-ubo niya. Kasi clear naman nga daw. Pero mayroon siyang CT scan din sa December naman. 15? Magaling din yung doktor na yun eh. Ano siya? Cardiologist. Tapos internist. So may mga rin siya sa pulmonary. Kaya yun, pinalitan niya yung yung sa hypertension na mas baka daw kasi allergic siya ron sa gamot na sa... Ito walang side effect. Ewan ko lang. Niya. So yun. Kaya ayun. Tapos yun nga, chika lang namin, sinimulan na pala niya kaninang ikwento. Yung, ibala namin dito yung picture, ni-screenshot ko yung comment doon. Nanggigigil ako nananahimik ako Pagpasensya nyo na guys, itong to, share lang namin. Kasi, usually, talagang ako lahat ang nagre-reply sa mga comments sa YouTube namin. Tapos, may lumabas na notification. Inano ko lang naman siya. Binalikan. Kasi usually, pag natapos ko na siyang comment, hindi na ako mabalik ulit. Unless may lumabas notification. Tapos, binuksan ko. Sabi ba naman niya, ano ba ito? Wag ko raw... Kunin mo kasi yung para mas malinaw. So, ayan. Ito yung comment niya. Si Natasha M. Nakakahiya po hobby nyo. He added one more fruit sa binili nyo sa supermarket. He tried hiding it sa sleeve ng hoodie niya, thinking para di makita sa camera. But still, kita pa din that stealing po, pakisabi sa kanya. Not a good habit. Nakakahiya. Inulit pa sa other nyong binili. All caught sa vlog nyo. Ano yung isa pang binili? Ewan ko sa kanya. Di po yung diskarte. It's very wrong. Di dapat gawin yon. Whether meron or wala, tumitingin sa inyo. Kawawa yung next customer na bibili nung kinuha niyang isang fruit na kulang. Always practice the golden rule po. Unang-una dapat alam niya yung golden rule. Huwag na huwag siya magbibintang. Nanggigil ako kasi parang okay lang kung ano man yung kasiraan na sabihin nila, pero yung ganun sasabihin niya na magnanakaw daw. Na huwag daw ito tolerate. Nag-comment pa siya ron sa comment ng iba. Nagsabi siya na dapat na hindi niya tinotolerate, sinusuportahan yung kay Penguin. Mahaba kasi. So parang gusto niya wag i-tolerate. Stealing daw yun, hindi dapat So pinaliwanag ko, sabi ko nga, hindi stealing yun. Kasi ako, dito, pag bumili ka kasi ng prutas dito, kasi nakita niya sa camera, so binalikan ko camera, pero sasabihin ito na stealing. Pinapili ko kasi siya ng plum. Sabi ko na pumili, kasi nga hawak ko yung camera. So ginawa niya, chinek niya yung mga supot ng plum, yung nasa bandang taas. Nakita niyang maganda yung isa, dinagdag niya rin sa isang bag namin. Dito kasi pag bumili ka ng fruits, lalo ko mga open bag, hindi naman siya nakasil o hindi naka-clamshell, pwede mo siyang bilhin ng yung dagdagan mo yung bag mo or bawasan mo. Kasi ang bayaran dito by weight, hindi siya per peraso. Unless dumampot ka nung clamshell na ganun, or yung mga nakasil, yun, hindi talaga yun. Or meron silang fixed price. Nag-comment din siya dun kay Penguin. Hindi kay Shirley. Tsaka kay Shirlene Sabo Vicente.
Yung sabi niya, nakakaya po hobby nyo. He added one more fruit. Inulit niya yung comment niya. Kaya nga pinis niya, tapos inulit niya ron sa mga ano. Tapos sumagot yung isa, sabi niya, sabi ni Cheryl, binalikan ko yung video dahil dito sa comment mo, paano maitatago yung mga nakapak na sleeve sa hoodie. Tapos sabi niya, nilipat niya yung isang plum sa bibili nila. Be observant, di niya tinago na mismo sa sleeves ng hoodie. I mean, ginamit niya kamay niya para takpan yung paglipat niya sa isang fruit sa supot na kukunin nila sa ibang supermarket like Costco. Di naka-open mga plastic ng fruits, kaya di mo magagawa yun. Kunwari, tinitingnan niya ang dalawang supot pero mabibili niya, nilalagay isang piraso ng plum sa kukunin nila. Costco, ibang superstore. Yun nga. Ang Costco, pag kumuha ka, nakalagay na, indicate na yung price. Tsaka yung bulto kasi yun mga bulto. Kaya Natasha or whoever man, kung sino ka man, hindi kami mandurugas. Yung bang isang pirasong plum, di namin kayang bilhin. Para sabihin mong ganon, bago ka manghusga. Mas maganda pa nga yung mga comment ni kasi nakipag-replyan pa si Penguin. Hindi ko alam yung pangalan ni Kuya pero madala siya talaga nagko-comment din sa mga... tingnan yung video na maigi, sabi niya. Pero sinagot ko yun sabi ko, focus mo yung video sa price. Kita naman per pound. Sabi ko, mag-iimbestiga ka muna. Ano ba yung kay Kuya? Mas maganda yung ni Kuya kasi nag-reply talaga siya rin Medyo nga lang kasi syempre ang nakakainis ng gigil ako kasi lalo family ko yung inaano nila, di ba? Hindi naman kung sinong tao. Tapos para ba sa isang ganon lang. Nung dumating pa nga kami dito, tawanan pa kami. Sabi ko, inabot ng $13 yung plum. Pero nakalagay doon is $4.99 per pound. Ilang pound yun? Babayaran ba namin ng 13 kung gusto ko lang dugasin yan? Bakit ako magbabayad? Sabi nga ni Kuya rito ano yun? Nag-comment siya ron Sabi niya, oy, walang ganon, may CCTV lahat ng store, baka imagination mo lang. I rewatch the video, sana bumukol sa iyo yung kung nilalagay sa sleeve. Per pound karamihan ng fruits at tinitimbang ng cashier o titimbangin mo kung self-checkout. Sabihin mo kung anong prutas kung talagang nakita mo. Tapos reply na naman siya, sabi nga niya, hindi, pasimple niyang nilagay yung pinipilit niya na inilagay namin. Which is oo naman talaga, nilagay niya yung isang pirasong plum. Nilagay ko naman talaga. Doon sa bag na bibilihin namin. Kasi nga, gusto niya na mas marami. Mas maraming plum gusto ko. Kasi nga, dahil sabi nga namin, mag-more on fruits kami kaysa kumain kami ng matatamis na dessert. Pero isang piraso lang talaga yung dinagdag namin. Kasi nga, malaki, mabigat na yun. Mabigat na. Tapos sabi ni Kuya Natasha, pwedeng dagdagan o bawasan ang nakabag ng mga prutas. Kung nakabag kung nakabag dahil per pound ang bayaran nun. Kung sealed yung bag, hindi pwedeng buksan. Walang makukulangan na next buyer, lol, per pound sa Canada at US. Ang karamihan ng fruits at vegetable unless naka-pre-pack at sealed ang bag, tinitimbang sa checkout. Hindi ka pa nakapunta ng Canada o US. Sumagot pa rin siya. Sumagot pa rin siya. Yung nga raw, sabi niya, hindi raw dapat yung sinusuportahan yung natin, yung wrongdoing. Ang point lang nun, yung kumbaga, bakit sinusuportahan o pinapanood mo pa yung mga tao parang, tsaka ba't ka pa magko-comment? Ganun na parang anong point para mag-comment ka sa comment ng iba para siraan kami? Di mag-comment ka na lang ang pagkakamali niya, yung pinag-commentan niya, nanonood lagi. Si Kuya, tiga US. Si isa naman, si Chingay, tiga dito na rin sa Canada. Montreal o Ontario. So, hindi ko alam kung saan lupalop ka man ng mundo. Pero nanggigigil ako, totoo lang. Yeah. Kasi yung parang pagbintangan ka ng ganun. Kami? Kasi siguro naghihirap kami Tapos sasabihin pa niya yung golden rule. Anong golden rule? Alam mo ba yung golden rule? Baka masunog yung dila mo. Magnanakaw ng yun nga, nung umuwi nga kami, yun nga, 13 something yung bag ng plum, sabi niya, mahal pala. Okay lang yun, hindi naman nakakain yung $13 ganun kami, hindi kami, yun nga lang pag may nagsusukli sa amin, may sumobra Lalo nung may kami ng Pinas, binabalik namin
Yung ba mga simpleng gano'n, yung ikalalamang mo ba sa buhay yun? Kumandugas ka or what? Mas tataba ka ba doon? At saka ikaw ba, magagawa mong mapakain sa pamilya mo yung nakaw? Siguro ikaw, nagagawa mo, kaya siguro nanonood ka para maghanap ng mapag-aanohan. Ang point niya lang doon, yung medyo baka masira yung yung image. Although, okay lang, yung ganun eh. Hindi mo naman masasabi na yung mga lahat ng nanonood sa atin na good yung niya, di ba? Yung kumbaga yung pag-iisip nila, hindi mo naman pwedeng kontrolin na yun yung nakita niya, yun yung na pumasok agad sa isip nila. Sabi ko, mapanghusga siya masyado eh. Yun lang, yung pag-uhusga, kumbaga. Tapos mag-reply pa siya ng sabi niya, sinungal, kasi pinaliwanag ko sa kanya eh. Sabi ko, per pound dito, ganyan. Nag-reply pa? Sabi pa niya, Sabi niya, sinungal, magnanakaw na, sinungaling pa, panot, hehe. Gumanon pa eh. Ganun, sabi? Kaya alam mo yung parang may hidden issue ka ba sa amin? Panot na. Wala akong magagawa doon eh. Talagang ganito na yung ulo ko eh. Ganito ka ba eh. Hindi ko naman kinahihiya eh. Ba't ka mahiya? Talaga namang ganun. Ganun yung natin eh. Ganito yung... Unang-una, hindi namin alam kung may nagawa kami sa kanya, pasintabi. Pero kami, alam namin wala kaming tinatapakang tao. Hindi kami perpekto. Kami dito sa, nagkakatampuhan kami sa bahay. Pero pagdating sa ibang tao, never kaming mananapak or manlalamang. Unang-una yung ganun. Konti nga lang din yung friends natin dito na di ba? Na talagang close eh. Pero mambibintang siya ng gano'n na, hindi ganito, ganyan. Eh kung harap-harapan mo lang sinabi sa akin, nakaharap mo ako eh. Milag-ilag ka na. Alam mo, nagbabasa ako ng comment, nanggigil ako eh. Dati talagang binabrush up lang yung mga ganun kagaya. Pangalawa pa lang siya na. Wala yung mga sabihin niya na yung gaya dati na. Yung kay Ben. Yung sabi niya, yung Ben tumbling, sabi niya, pangit yung bahay. Okay lang yun eh. Pero yung pagbibintangan mo yung karakter ng tao, ng pamilya namin, hindi namin palalampasin yun. Kaya kung gusto mo pa ng sige go. So, punta ka rito. Harapan mo sabihin sa amin yan. Samahan pa kita sa superstore para mapakita sa iyo yung mga pricing. Pinakita ko na sa kanila kanina para ako mas malinaw yung Costco. Kung parang Costco sa superstore eh. Iba ang Costco. Iba-iba kasi yung ng pangalan nito? Yung mga style nila ng marketing ng mga supermarket dito eh. Sa rin, di ba? Meron din ganun. Meron nakapack, meron din na open sa Walmart yata. Meron din. Pero mostly kasi talagang sa superstore kami namimili. Tsaka hindi naman kami, hindi kami magbabasa. Kasi makikita mo naman doon yung price kung per pound, kung nakasale siya na isang bag. Gaya nung mga blueberry, strawberry, usually pag nag-sale, talagang hindi natin timbang yan. Per lalagyan yan, per clamshell. Actually, meron nga kami instance nung bago lang kami dito sa Calgary. May kinuha tayo na ubas din yata yun. Tapos ito, mas marami mas marami, ginanong pa nga natin. Sabi mas marami naman ang bag. Pagbayad, mas marami rin. So hindi kami aware pa. Hindi pa kami aware ng time na yan, nung bagong-bago pa lang kami dito. Kasi nung nasa small town kami, wala lang kami tiri ng price eh. Basta dampot lang kami ng dampot eh. Nung napunta kami ng Calgary kasi nga mas magastos, mas So nagiging aware kami sa mga binibili namin. Yung resibo, ganyan. Ganyan pala price. Kasi puno yung kinuha. Sabi ko nakalagay per pound. Kaya ang aral doon is bago kayo mambintang or hindi ko sinaya lahat. Sa mga taong gaya nun. Gaya ni Natasha na magbibintang ng ganon. Pasintabi ka muna kasi una-una hindi man kami kilala. May sinabi, hindi ko naman nabasa sa'yo, hindi mo nasabi yung magnanakaw na, sinungaling pa, panot pa. Hehe. Panot pa sabi. Bitter ka lang. Hindi, yun talaga na yun. Personal na yun. Personal na yun, hindi na siya, kumbaga hindi na siya included sa Hindi yan, nanonood siya para may mahanap siyang kasiraan. Hindi siya nanonood para, gaya nyo guys na nakasupport. Hindi naman kasi lahat ng nanonood din talagang yung sabihin mo natutuwa. Meron din mga nanonood na hindi ka feel. Hindi ka feel, nayayabangan sa'yo or maarte ka or ganyan. Hindi naman namin pinipilit yung sarili namin doon sa amin naman, transparent lang kami. Ito ang buhay namin.
Pero yung gano'n na, too much yun. Hindi ko papayagan yun. Ganun talaga sila. May mga tao talagang ganun na mapanghusga, ganyan. Dahil kung kami, lalo pagdating sa pagkain, talagang maluho kami sa pagkain. Hindi sa hindi ako... Taas na nga ng kolesterol. Taas na nga ng kolesterol, sabi mo nga Hindi ako kasabay sa pagkain, hindi kami yung, ang mahal naman niya, tayong bumili. Gusto mo magkainin, sige, bili ka, kuha. Hindi kasi yung yung katawan mo yung puhunan mo rito Kaya kailangan masustansyang pagkain. Saka hindi namin gagawin yung yun nga, ipapakain mo yung nakaw, papakain mo sa pamilya mo. Tsaka isang prutas. Diba? Sisirain mo yung pangalan mo sa isang peraso. Sabi mo sa isang prutas. Pwede mo akong bilhin yung isang box. Huminto lang siya nung comment nung sinabi ko na Tsaka may mga nagko-comment na rin yata mga iba Hindi, nag-reply niya. Pero nag-stop siya ng comment nga nung sinabi ko sa kanya na ay, pinag-reply, panoorin mo, focus mo ka ako doon sa price para makita mo, nakalagay naman doon per pound. Hindi na siya nag-reply nun. Naghanap siya ng hindi kasi sira mo. Pero may mga ganun talaga. Kahit naman kami, hindi naman namin sinasabing perfect yung family namin. Hindi naman kami perfect na tao. Kung may mga pagkakamali man kami na nagagawa, natural lang sa isang tao. Naman, wala naman taong perfecto. Pero yung ninakaw na, sasabihin mo ninakaw ko yan. Yun ang big no. Totoo kasi sa mga trabaho namin, maraming opportunity na gawin yun, pero ba't namin gagawin? Para Anong mapapala mo pag nandugas ka ng gulay, ng prutas o kung ano man? Tapos kakainin mo, di ba? Kung sumakit ang tiyan mo doon. Kaya Miss Natasha M, good luck sa'yo. Ang karma nandyan lang. Sana hindi bumalik sa'yo. Gigil ka Gigil talaga ako kasi pag ganun ako. Siyempre, malakas naman loob niya kasi nasa comment lang Ayun nga yung nabasa ko isa sa US tsaka sa Canada, ganyan talaga. Pinaliwanag sa kanya Okay, Kuya Penguin. Hindi niya ayaw niya magpatalo. Kumbaga. Pero wala tayong magagawa doon, yung pagkatao niya. I-insist niya. Tapos parang, dapat niya hindi niya sinusupport yung fellow na Pinay na ganyan-ganyan. Yun. Kung hindi niya tayo feel, huwag na siya manood, diba? Hindi naman niya kailangan manood. Hindi naman namin pinipilit yung sarili namin sa kanya na ganito, panoorin mo. May tuturo kami na tips na paano ko itago yung plum. Diba? Nagtuturo ka nga ng diskarte para paano makatipid. Na-share lang namin kasi nga. Pagpasensya nyo na guys, medyo mataas ang ko. Kahapon pa masakit ang ulo ko talaga. Iba yung sakit at saka ngayon. Tapos mababasa ko pa yung ganong comment. Lalo ka nang na-stress. Hindi ako na-stress, nang gigigil ako. Sabi ko kung try niya pumunta rito, sabihan niya ako ng harap-harapan ng ganun. Malalaman niya. Malalaman niya ang bagsik ni Kai kahit maliit to. Panot pa raw ako there. Wala na ako magagawa ng tawad siya. Wala na ako magagawa dun Sana inabot mo ng mahaba yung buko para nakita mo talaga. Kaya akong panot. Pogi ka naman. Pogi ka pa naman din kahit panot ka. Wala na akong magagawa dun At saka kahit paano yung itsura namin, wala kaming pakialam kasi mahalaga yung sama namin dalawa. Ay, naka. Kaya alam mo, may personal siyang galit. Na galit. Pero okay lang. Maganda ako na sinungaling pa. Totoo naman Sabay panot, hehehe. Totoo naman Kaya hindi ako nagko-comment dun sa sa YouTube. Siya yung nagko-comment dun. Kaya ako nang gigil Kinaganda mo hindi ko alam kung si ate siya o si kuya. Pwedeng nagpapanggap lang din yun. Baka may bad trip lang sa amin or what. Wala tayong magagawa dun. Bahala na sila dun. Basta kami, hindi ko lang maiwasan pagpasensya nyo ako, puro rant lang tong video kasi nainis lang talaga ako. Kasi gusto ko lang din makarating sa kanya. For sure, nakaabang yun. Ay, nako. At least nailabas ko yung inis ko, di ba? Yun ang importante dun Nako, sabihin mo na akong panot, ganun talaga Wala naman akong magagawa dun Hindi naman ikaw babawas ng pagkatao mo kung panot ka. Tsaka kung may kulang ka sa daliri, may kulang ka sa paa, kamay. Sa point ko na buhay ngayon, parang sabi ko nga
kahit na ganito na yung edad ko pa lang, parang happy na ako dun sa mga narating ko, nagawa ko, na-achieve ko, nakikita kong malaki na yung mga anak ko. Masaya na ako. Parang wala na akong ibang hihilingin pa. Ayan, nakakasama na lang sila. Kalusugan na lang, maging healthy pa rin pareho. Pero yung magpapogi pa or pumorma pa, ganyan. Mukha nga akong homeless pag galing ng trabaho eh. Ang dungis ko eh. Kanina nga nakakahiya nung ini-CG pa ako eh. Pakitanggalin lang yung t-shirt. Ang dami ko suot eh. Sandungis yung may mga lakas lang. Wala kasi kaming selan eh. Gaya ng trabaho. Bibilin diretso. Makita kang hindi ka naman lakal makasalubukan lang, dungis naman. Yun na lang yung nung umuwi kami ng Pilipinas nang galing kami ng Canada, di ba? Bihira sa mga galing na ibang bansa yung ganun yung forma. Yung parang naka-chinelas lang, naka-short lang. Forma nun eh. Nakasando. Yung kasi kami, normal talaga yun. Kasi kung may mamalengke. Kung may mga kami nasasagasama, nakainis sa amin, ito talaga kami. Namamalengke, na bumibili ng mga street food. Oo. Yung iba kasi parang, ayun, social na ako eh, big time na ako eh. Hindi namin nilalat, pero maraming ganun. Marami akong kilala na. Pero marami rin kaming Pinoy na kilala na. Meron din mga kagaya namin na sobrang simple lang na. Meron nga ibang yaman, pero pag pumorma tumina PS. Di mo mahirap na sabihin eh, pero marami kaming kilala na may mga kaya na. May mga pangalan sa lipunan sa Pilipinas, pero pagdating dito talaga sobrang simple na sobrang babait, hindi mo alam kung talagang galing sila dun sa status na yun eh, pero iba eh. Yun yung mga talagang alam nila yung kasimplihan ng buhay. Sarap maging simple yung wala kang aapakan. Kaya yung yung golden rule na yon ate, sana i-apply mo sa'yo. Ano ba yung golden rule? Ano ko, baka may iba siyang sariling golden rule. Siguro golden rule niya, manghusga tayo. Manira tayo ng tao. Kasi kami, golden rule namin, as long as happy kami, wala kaming inaapakang ibang tao, wala kaming ginagawang masama. Okay kami. Kahit na tayo lumalabas ng bahay. Kahit na wala kaming ganong karaming pera o okay kami ron. Ito actually, ngayon ko lang din ito makikita eh. Pero, ano ba to? Unbox na rin natin dito. Unbox na rin natin to. Ano ba yung mga mga sachet na to Nilalagay yata yan dun. Tinitigla siguro yan dun. Tama siya yan. Siyempre, mag-box na mo na extra. Uy, parang yung ginaganon. Gaganon lang? Paano to? Hindi ko alam. Ba't ganito? Paano magiging spray to? Ang dami yung gamot. Gaganong dir. Hanggang magde-drip siya. Sakit yan. Plastic lang. $20 na yan. Ito na pala yun. Pero yung siguro yung gamot ito. Tipat to dear, tipat. Pwede nilagay ng gravy. Ay nako. Ayun lang naman guys. Pagpasensya nyo na ang aming vlog for today. Puro sa rant lang. Gusto ko lang din kasi makarating sa kanya yung ginawa niya. Maraming salamat happy lagi ka. Sa mga Kumbaga happy siya, nainis niya ako. Pero kasi ko pagdating sa family. Muna ako, pero pag yung pamilya, nako. Tumabi-tabi ka. Ay, no. Kahit naman sino sigurong nanay o tatay o member ng family, ayaw na makarinig ng ganun sa pamilya niya. No. Diba? Mabibitaw ng ganun. For what, di ba? Ganun lang yun. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Parang ganun. Anyway. Salamat sa inyong pakikinig. At least nailabas ko na yung Nailabas mo sa kanila? Nailabas ko na yung sama ng loob ko. Yung inis ko. Actually, hindi naman ako pero yung inis, nagaganon yung pamilya mo. Ay, nako. Lalo ganito nananakit ang leg ko since kahapon. Kumbaga iba yung sakit. Kasi parang ang bigat ng kalahati ng ulo ko. Yaman na sila. Ay, nako. Ganun talaga. Kasi sa amin, brush off yan. Yung mga comment na kung laitin mo kami, okay lang. Walang problema. Pero yung ganun. Magnanakaw. Sinungaling. Ano ba? Tawa na siya. Nako. Pinagtatawa na yata ako eh.
Wala ka pakialam kahit maubos na yung buhok mo. Ay, naka. Wala akong pake. Paano guys, kami magpapaalam na. Comedy na kinalalabasan eh. Thank you. Na guys, thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.